Grabe, nalaspag na itsura. Nalaspag na itsura. Sa sobrang init. Nakakaloka. Nalos siya. Hello siyang. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Nag-Gcash ako sa iyo. Alam nyo, ginamit ko ay, ito ayan 5,000 pesos sa Gcash yan ni Jack. Download ko na nga lang to para pakita ko dyan. Pinasok ko sa grocery app kasi may mga bills payment. 1, 2, 3, 4, 5,000. 100. Ano Tignan ka? mo, nagpa-cash in Patawa. siya. Walang jawa-jawa. Nagpa-cash in siya sa akin. Walang bayad. Maraming Ano ba yan? cash out. Grabe yung lagayan natin. Maraming nagpa-cash out, kaya dami tayong cash. Inaubusan ako ng fund. Tapos may nagbayad ng Meralco. Kaya, walang jowa-jowa. Tabi-tabi. Ano may charge? Libre yan. Tapos pinagkakitaan niya. Pinagkakitaan niya, tapos ako walang kita. Turuan ko kayo kung paano maging pera yung ilista ninyo. So, ipa-flash ko na lang dyan. Nasaan na yung Meralco bill? Tingnan mo ang Meralco. Ito. Bayarin dito sa amin, ang due date sa Meralco ay May 6. Ayan o, May 6. So, gusto nyo maging pera yan. Alam nyo ba na wala nang yelo? Meron. Tubig na lang. Alam nyo ba na ang ilista nyo ay walang charge pag sa inegosyo? Dalawa kasi ang ilista, ha? Nahahati yan sa dalawa. Una, sa paninda, may processing fee yan na 3.5%. Sa inegosyo naman, 0. So, pwede mo siya magamit sa load, pay bills. Yun lang, load at pay bills yung inegosyo mo. Wala, ilan? Walang interest yun. So, kung magkano yung maximum na amount na pinahiram sa inyo ni grocery, yun yung pwede nyong magamit. Hindi na kayo tutubuan ni grocery doon. So, kung gusto niya maging pera, kumuha kayo ng karton dyan. O, ito, yung resibo ko kay grocery. Andito pa yung iba. Hindi pa na-display. So, kumuha kayo ng pen, papel, or, ito, gawan ko lang kayo ng sample, ha. Dito kasi sa amin, alam na nila, kabisado na. Maglagay kayo ng available. Here. Load to all network. And, lagay mo. Pay bills. Yan. So, kung gusto nyo maging pera yung ilista nyo, ito. Available here, load to all networks and pay bills. Tumanggap kayo ng bayad ng kuryente, tubig, wifi, sa Pag-ibig, ano pa ba? Mga home credit, tala. Yung tala, pwede ka rin magbayad niyan kay grocery. Ayan sarili mo yung tubo, mag-add ka lang ng 20 pesos, 30, 40, depende sa'yo. Kung 2,000, yung iba, ang charge nila ay charge ng Gcash. So example, yung Meralco bill nila, 2,000. Parang charge ng Gcash, 40 pesos ang charge. Pwede yun. Imagine mo, pinahiram kayo ni grocery ng pera para magamit nyo sa inegosyo, sa load at pay bills. Hindi sila tutubo dun. Imagine mo kung gaano kakalaki na may ilista ka. Sarili mo na yun, pwede na lang ikaw Bakit ka pa magchat-chat dun sa middleman kuno na nagko-convert sila ng ilista mo para sa cash? May minimal fee yun. So, hindi natin alam kasi sabi nila hindi naman daw sila mang-i-scam, pero kung risk taker ka, sige, grab mo. Di mo alam kung pagkatapos mo ma-send at mabigay yung OTP sa kanya at mag-pay bills ka, kung ano man yung magiging transaction ninyo, kung ibabalik sa'yo at isi-send sa'yo yung Gcash o yung halaga para maging pera siya. Bakit ka papasok sa ganun na walang kasiguraduhan? May tindahan ka, kasi natural, may grocery app ka, so may tindahan ka. Ayan magpaskil ka lang ng ganito, mag-antay ka pagbayaran ng tubig, kuryente, wifi, or kung ano man yung binabayarang pay bills. Magiging pera yan. Tutubo ka sa pinahiram ni grocery. Huwag nyo abusuhin, guys. Huwag nyo abusuhin. Kasi ang dami naghahangad na magkaroon ng ilista. So kung meron ka na niyan, napakaswerte mo na. Bawal po yung ginagawa nila. Oo, hindi daw sila nai-scam. Pero bawal yun. Nasa rules yun. Mahirap kasi kausap yung mga taong hindi nakakaintindi ng salitang bawal. Tinutulungan daw nila kayo para maging cash dahil mas kailangan ng tao yung cash. Mas kailangan nga ng tao yung cash, pero lugi ka doon kasi may minimal na amount.
Eh, ba't hindi nila ikaw yung gumawa mismo ng paraan para maging pera yan, para tumubo ka? Tubuan mo yung pagkakataon na pinahiram ka ni grocery ng ilista. Ganyan lang ipaskill mo. Diba? Napakasimple. Ba't mo papapahirapan sarili mo, i-chat mo sila? Bibigyan mo lang sila ng commission eh. Tapos hindi mo alam, hindi ka sure kung babalik sa'yo yun. Diba? Kasi sinasabi nila hindi sila scammer. Pero bawal yun sa batas ni grocery. Pero sabi ko nga, mahirap kausap yung mga taong hindi alam ang salitang bawal. For example lang, alam nyo yung nag-trending na physician ba yun, love? Ng pharmacist dun sa Cebu, hindi niya pinagbilhan yung mayaman na nag-video na sa kanya dahil ang binibili niyang gamot may RX. So once kasi na may RX yung gamot na bibilhin mo, kailangan mo yun ng reseta. Pero na lang kung OTC or yung over the counter na hindi na kailangan yun ng reseta. So, nanindigan siya para sa ano niya. Siyempre, nag-aral siya, di ba? Nasa rules nila na once RX ang bibilhin mong gamot, hindi mo siya pwede pagbigyan hanggat walang reseta. Yun yung batas. Kasi, delikado sa health mo yan kung hindi yan nireseta ng doktor mo. Pero, kaya nag-video yung babae, si Joanne yata yun, kasi nanindigan siya na bakit sa Watson at sa Mercury, ang lalaking ano niyan, malalaking drugstore yan. Pero nabibigyan siya. Watson, Mercury ha, binanggit niya. At proud pa siya na pinost na, oh, sa Watson at Mercury, napagbigyan ako. Pwede kasi yun. Pwede yun. Pero kung susunod ka sa batas, bawal yun. O ano nangyari? Napahiya siya, nag-deactivate siya ng FB. Kasi, ang pinanigan, yung pharmacist na hindi siya binigyan dahil wala siyang reseta. Katulad, wala na, tubig na lang. Katulad lang yan dito kay grocery. Maaaring pwede. Yes, pwede po talaga yun. Pero, bawal. Wala yan sa rules ni grocery. Ikaw na lang mismo gumawa ng paraan. Ba't pa kailangan may middleman? Ba't pa kailangan ipatrabaho mo sa iba? Kaya mo yun. Diba? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Mababawasan pa yung ano mo, kikitain mo. Imbis na sayo lahat yon, example, 2,000, baka 100 ang charge niya. O, diba? Sayang yung 100 na mapupunta sa kanya, dapat sayo lang. Nagrereklamo kayo sa pinopromote kong tala. Ayan, no? Partnership sila ni grocery. Malaki ang interest, pero ginagrab nyo yung ano, easy money. Diba? Easy money yun eh. Pero, risky. Kasi hindi mo alam kung babalik isesend sa'yo in return sa GCash. So, kung napanood nyo yung video na nag-trending na pharmacist, magigets nyo yung sinasabi ko. Bawal yan kay grocery, yung pharmacist nanindigan siya na bawal magbenta ng gamot na may RX kung wala kang resibo. Pero nakabili siya sa Watsons at sa Mercury. Pwede yun, pero bawal.